So ayun, nandito na tayo sa Jeonju Hanok Village. Malaking city dito sa buong sa buong Jeollabuk-do. Parang mas maganda dito pag gabi. Ang weather nga pala ngayon dito ay -3. Starbucks strawberry milk. Grande kasi. Nagtataka yung mga bata sa akin. Sasalita ako mag-isa. Bali, ito yung Gexa. Tapos yung ginalaan natin, Gexa Street. So yun yung mga pwede nyong suotin dito. Ito pala yung Pungnam-mun. Hindi ko lang alam kung magkano arkila. Nasa 15 to 20,000 ata. Grabe, ang daming tao, no? Beautiful caricature. So, laro lang muna tayo dito. 1, 2, ay. Bobo, dumaki pa ng Korea. Nagsipa lang eh. So, pag na-shoot ko to, bibili ako ng big bike. Ay, go! Kaya makakabili big bike, ang tanga natin maglaro. Sasakyan. Wow! So, sasakyan maganda. So yun, labas na tayo dito sa napasukan nating souvenir shop. Pipicture tayo sa gitna, makapal mukha natin eh. Let's go! Jeonju. So yun guys, for today's video, nandito nga tayo ngayon sa Jeonju. So wala lang, trip ko lang gumala ngayong araw dahil holiday nga, hindi pa ako nakakagala dahil 2 days lang ako nagstay sa Gisoksa. So sabi ko, parang walang nangyari sa bakasyon, kaya yun, gumala na lang ako dito sa Jeonju. So itong Jeonju, ito yung pinakasikat dito na lugar dito sa sa probinsya namin. So pag sinearch nyo talaga yung tourist spot dito sa lugar namin, ito yung lalabas yung Jeonju. So yan, dito ako pumunta. Ang maganda kasi malapit lang sa namin, sa lugar namin. So Gimje tas Jeonju, 1 hour lang yung biyahe. Kaya nandito tayo ngayon. Dito natin i-celebrate ang Chinese New Year. So ngayon nandito muna tayo sa Gexa. So ano na to, katabi na siya bali ng Hanok Village. Search natin yung Gexa. Gexa is a beautiful historic building between the Hanok Village and the popular shopping area. So may lugar pala talaga na Gexa. Parang may building na Gexa. Gexa Street pala to. So yan, libot-libot lang muna tayo dito. Bali, pagka gusto mong pumunta ng Seoul or gusto mong pumunta ng Myeongdong, kung walang budget, dito ka na lang, mas malapit, di ba? Kasi may mga street foods din sila dito eh. Street foods, may mga tindahan din. May mga bilihan din, mga sale lang din, mga sale lang din, Yan. Parang ganun din kung ano yung makikita mo sa Myeongdong. Yan, may mga street foods din. Diba? So ang maganda kasi dito sa Korea, hindi mo talaga kailangan lumayo eh. Bawat city kasi dito or bawat lugar, may mga tourist spot sila. Kagaya nitong Jeonju, yung Hanok Village, isa to talaga sa parang pag pumunta ka ng Korea, parang isa to sa mga tourist spot talaga na parang pupuntahan mo talaga kasi syempre Hanok Village yun eh, parang yung mga makalumang bahay, mga historical sites na preserve nila, ganun. So yun yung pupuntahan natin mamaya. Magpapalipad na rin tayo ng drone. Sana pwede. Pero maglilibot-libot muna tayo dito. Para lang din ako nasa Seoul, yung feeling ko pag nandito ako. Pero probinsya to probinsya to sa amin. So ito nga palang Jeonju, ito yung pinakamalaking city dito sa buong sa buong Jeollabuk-do, di ba? Isa sa pinakamalaking city, tapos nandito yung pinakasikat na tourist spot dito sa province namin. Kaya dinadayo din talaga tong Jeonju. Sikat. Ayun Nike mga sale 60 to 40% sale. Liko.
Madedemonyo tayo dyan. So dito muna tayo sa modern na lugar. Mamaya pupunta tayo sa dun sa Hanok Village. Makikita niyo yung pagkakaiba. Doon kasi yung mga makalumang mga lumang bahay, mga village na andun. Time check tayo, 4:36. Wow. 'Di ba? Ang dami ng ang daming mga stall na tabi-tabi kang mabibilan. New Balance. Parang mas maganda dito pag gabi. Mukhang umiilaw siya, umiilaw yung daanan. Grabe, ang dami mo mapapamilan dito, iba't ibang brands. Ang daming Nike eh. Nike, Adidas, ganun, ang dami, iba't iba eh. So bali, pangatlong punta ko na nga pala dito sa Jeonju. Dito ako nagpicture nun sa may simbahan. Yun, ito na hinahanap natin sa Starbucks. Bili muna tayo ng kape habang naglalakad. So ang weather nga pala ngayon dito ay -3. Kaya yung mga suotan namin ay nagkamali nga ako ng suot kasi manipis pa yung suot ko eh. Dapat pala mas makapal. Starbucks strawberry. Grande juice. 라떼로 할까요? 딸기 라떼? Grande. 네. 왜 드시고 가세요? 네. 여기서 드세요? 아니. 나가세요? 네. Take out. 저희 주문번호 불러드릴게요. 네. 감사합니다. A71. Hintay na lang natin. Grabe dito sa lugar na to, talagang para kang ano ba yan? Out of place. Kasi puro lahat Korean lahat. Pag nasa Seoul ka naman, doon marami puro foreigner, marami iba't ibang lahi. Dito naman sa lugar na to, talagang parang puro native, puro ganun. Minsan ka na makakita ng mga turista. Yeah. So yun, all goods na. Basta strawberry, favorite natin yun. Pwede na tayo maglakad-lakad. May maiinom na tayo. Nakaikot naman na tayo dito sa Gexa, so diretso na tayo sa Hanok Village. Huwag na tayo magpatumpik-tumpis pa kasi nga baka hindi na natin makita yung ganda niya sa umaga. Tsaka magpapalipad din kasi ako ng drone, so baka hindi din natin makita. Pero alam ko maganda din dun sa Hanok Village pag gabi kasi yung ilaw. Nagtataka yung mga bata sa akin. Sasalita ako mag-isa. Sarap. Hindi ka talaga bibiguin ng strawberry. Sarap. Tumatawag si Jopet. Naiinggit. Sabi ko, asag ka. Ano flavor yan? Yung strawberry Sarap. Strawberry. Kasan ka nga eh. Andito na sa Gexa, sa Jeonju, Hanok Village. Ayun nakalagay yung Gexa Hill. Hindi ka pa uwi. Kararating ko lang dito eh. So bali, ito pala yung Gexa, Pongpechikwan Guest House, Jeonju. Guest houses called Gexa in Korean were part of local government offices during the Goryeo 918 to 1392 and Joseon 1392 and 1910 periods. The guest house includes a shrine in the center to hold a wooden tablet symbolizing the king and 2 rooms. So yan yung history niyan. So bali ito yung Gexa. Tapos yung ginalaan natin, Gexa Street. Ayan, kaya pala sikat siya dahil dito. Kasi parang na-preserve nila tong na to. Kumbaga ayun na talaga itsura niya nung dati pa nung unang panahon. So 1918. So diba 918 to 1392. Diba? Na-preserve nila ng ganyang katagal. Bawal yung pagkain, kaya iiwan lang natin sa gilid. Siyempre magpipicture tayo dyan. Sayang yung moment. Bawal eh. Magpipicture tayo sa gitna gamit yung Insta360 natin. Let's go. Diba? Nandun pa rin. Tawid tayo. So 1 kilometer nandun na tayo sa Jeonju Hanok Village. Ayun yung Gexa Street, yung pinasok natin kanina. Yung kahabaan na yan. So, para siyang parang nga siyang Myeongdong, di ba? So yun dun nga pala sa Hanok Village. Pag pumunta ka doon, pwede ka magsuot ng yung magiging parang native Korean. Kaya yung mga suot nila nung makaluma. Ang tawag doon, hanbok. Alam ko hanbok yung tawag, hanbok. Yung parang traditional clothes o traditional dress nila dito sa South Korea. So yun yung mga ginagamit pag nanonood tayo ng movie na makaluma. Yan, Rejewel in the Palace, ayun, hanbok yung tawag doon. So
Pag pumunta ka dito sa Hanok Village or kahit saang Hanok Village, may mga ganun sila na pwede kang mag-arkila ng damit. Parang feel na feel mo talagang ano ka, nasa Korea ka ganun. Kahit yung mga Korean ganun, nagsusuot sila ng ganun kahit nandito na sila. Kasi nga yung iba, kahit mga Korean, dinadayo din nila yung lugar na to. So mamaya makikita nyo, maraming nakasuot ng ganun. So ako, hindi ko pa natatry yun. At hindi ko rin siya itatry ngayon kasi wala akong kasama. Ang lonely. Ako lang nakaganon, naglalakad. Maganda yun pag may mga kasama ka. Ayun yung palatandaan na malapit na tayo sa Hanok Village. So yan, Yusong Hanbok. So yan, diba? Korean cloth sales. So yun yung mga pwede nyong suotin dito pag nandito kayo sa ano, sa Jeonju Hanok Village. So parang ito for sale talaga siya. Parang bibilin nyo yung mga nandun malapit sa Hanok Village, mga inaarkila. Wow, parang ito din yung simbahan sa Myeongdong, 'di ba? Kahit pangalawang punta ko na dito, nakaka-amaze pa din. Uy, kastig big bike ko. Mas na-amaze sa big bike eh. Ito pala yung Pungnamun Gate, Jeonju. Wow, gate pala yan. So tingnan natin, anong meron dyan. Wala palang daan. Anong ginagawa din siya. O ngayon, parang gate siya na ano, yung sa mga, kumbaga ito yung loob ng kaharian, tas ayun yung gate ng palabas. Wow, nasa gitna siya ng city, no? So yung picture lang tayo. Pungnamun Gate was the south gate of Jeonjupsong Old Town, where the Jola Gamyong provincial office was located during the Joseon period 1392 to 1910. Jeonjupsong Old Town is presumed to have been built during the late period of the Goryeo Dynasty 918 to 1392, but was destroyed during the Japanese invasion in 1597. It was significantly reconstructed in 1734, but in a huge fire burned down the south and west gate in 1767, where they rebuilt the following year, and the south gate was given the name Pungnamun by the provincial governor Hong Nak-in. Grabe, napakatagal na pala niyan, no? Pero nasira na siya dahil nga sa Japanese invasion noong 1597, tas nirebuild lang siya noong 1734. Pero grabe, tagal na. So yan, punta naman tayo doon. Let's go! So yun, at dahil gusto ko nga malibot yung South Korea, inuunti-unti ko na siya. Pero yung mga iba na puntahan ko na, kaso hindi ko lang siya nabablog. So ngayon, binablog ko na ngayon siya para may memories din ako. Yan, nagsisimula muna ako sa malapit sa akin, yung mga lugar na malapit sa akin. Tapos pagka may time at may pera, doon naman tayo sa malalayo. So syempre, dito muna tayo sa malalapit dahil kagaya nitong Jeonju Hanok Village, di ba? Siya yung pinakasikat na tourist spot dito sa Jeonju. Kaya hindi dapat natin to ma-miss yung ganda nito. Kumbaga kahit ba matapos yung contract natin dito sa pagtatrabaho sa South Korea, yung memories naman natin dito ay talagang nasulit natin, di ba? Kasi once na nauwi tayo ng Pilipinas, pag gusto mong pumunta dito as a tourist, grabe yung gagastusin mo, di ba? Eh, habang nagtatrabaho ko dito, siyempre, isabay na natin yung gala. Ano ba to? Kakao Purenchi. Kakao Friends. Parang sikat sa kanila yung ano na yun eh. Yung ano lang, yung logo ng kakao, yung anime na kakao. Kaya mo sabi, wow, yung parang teddy bear. So, nandito na tayo sa Jeonju Hanok Village.
So yan ang mga makikita nyo dito, mga makalumang bahay. Ang galing oh, pwede nyo siyang malibot ng naka e-bike kayo. So yun yung sinasabi sa inyo handbook oh. Pwede kayo magsuot, diba? Magpicture tayo. Magkit ng aso. Magkit ni Barney oh. May Barney din pala sila dito eh. Ayun oh. Kabitan natin boy. Magkakaguluhan siya ng mga bata, isip bata tayo. Hindi tayo magpapicture. Yakapin mo, tas ganun-ganun kayo, talon-talon kayo. No? Mga handbook, mga pwede nyo arkilahin. So, pagpunta dito, papasok lang kayo dyan. Hindi ko lang alam kung magkano arkila. Nasa 15 to 20,000 ata. Nasa ano yan? Nasa 600 to 800 pesos. Ayun o. Wow. Kumbaga, pag dumayo ka dito, talagang itatry mo yung ganun eh. Yung, ano ba tawag doon? Yung magsuot ng ganun. Ayun, kahit mga matatanda oh. Parang ano eh, memories, di ba? Ako tatry ko din yan sa mga susunod. Gusto ko kasama ko si Jopet eh. Para dalawa. So trip ko rin talagang gumala na mag-isa. Mas ano, parang wala kang maaabala pagka gusto mo pong mag-ikot. Bahawak mo yung oras mo. Kaya mas trip kong gumala mag-isa. Sinasabihan nga nila ako, introvert ka no. Hindi, mas trip ko lang talaga gumala mag-isa. Kasi mahilig nga ako mag-video, talagang libot ako ng libot. Kung saan yung magandang spot. Ang cute nilo. Ano? Para silang mga prinsepe, ay prinsesa. Ah, diba? Grabe, ang daming tao, no? Ito yung kinain natin sa Myeongdong. 여기 오는 거? 이럴 때 여기 오는 거. Dito, yung parang sa Myeongdong din, yung magpapadrawing kayo. Ayun. Beautiful caricature. Beautiful caricature. Kaya ang kulit oh. Ano pala talaga? Mano-mano pala talagang dinodrawing. Yung mga kakalabasan. Ganda, ang ganda. Parang gusto ko. Yung oras pala, yung oras. Oras natin, saglit lang tayo dito eh. Siyempre gagabihin tayo pag uwi. Ito, photo studio din oh. Oh, diba? Yung parang pinuntahan natin sa Iksan. Pero mas maganda yung spot na to. Yung mga pagkain dito. Daming photo studio. Dito tayo. Ang daming tao ngayon kasi Chinese New Year nga. Yun oh. Oh, diba? Para ka rin nasa Myeongdong. Yung mga apoy-apoy niluluto sa harap mo. Ang lakas maka-attract ng ganung ano eh, marketing strategy eh. Nakikita mo yung niluluto. Nakikita mo niluluto sa harap mo yung pagkain. Uy, yung sarap ng squid oh. Daming cheese. Napakaganda na ito. Ganda ng lugar na to. Para sa akin ito yung pinakamagandang napuntahan ko na lugar dito sa South Korea. Itong Jeonju. Napunta kasi ako dito, hindi ganito karami tao eh. Parang hindi siya ganun ka-busy. Ngayon dahil ano nga, Chinese New Year, yan, ganyan kadami tao. Pipicture tayo sa gitna, makapal mukha natin eh. Picture tayo sa gitna. Let's go. Tropa natin no. Tropang pusa. Ano yata ito ni ano eh. Hindi na ako picture. Maglaro lang muna tayo dito. At nakakalat lang yung mga ganito. Sipa. Sipa ba? Ay, ba't ganun? Walang bigat. Magaan siya, magaan. Ay, ito mabigat. Ito may bato. Nagara ng sipa sa kanila pala oh. Pabigat na bato. 1, 2, ay. Bobo, dumayo pa ng Korea, nagsipa lang eh. Tapos natin ito. Ang tawag dyan. Sinushoot. So pag na-shoot ko to, bibili ako ng big bike. Ay, go! Ito, big bike. Ito, big bike uli. Tanga naman.
Ako, hindi tayo bibili big bike. Tayo makakabili big bike, ang tanga natin maglaro. So ito yung magde-decide kung ano yung bibili natin ngayong taon. Sasakyan. Wow. So sasakyan. Yamaha R1M. Ayaw. Ducati Multistrada. ZX-10R. Ducati Panigale. Puta, Wow. daming Panigale tayo boy. BMW S1000RR. Ayaw. GS12. Ayaw. Ducati Multistrada. Ducati Multistrada. Ducati Multistrada. Ayaw. Lagi ay tayo pabili ng motor ah. Ducati Multistrada. Boom! Nililigpit na rin nila yung mga ano, yung mga palaro, yung mga stop. Galing no? Free lang. Morijo Sim. Yan, ito yung makikita niya dito sa loob. Para siyang ano, para siyang museum. Klaseng museum kaya ito. Yan o. Hosawon. Hindi ko kilala kung sino ano to eh. Baka sikat sa kanila na ano to, na cartoon characters. Eh. Nga, museum nga. Pwedeng bilhin. Ano pala siya, tinitinda pala siya. Yun, may price oh. Kala ko museum. Ito, 120,000 won para dyan. Yan, kutsara. Ito, kainan oh. $45. Yo. Ano pala to, parang souvenir shop. Pwede kang bumili ng mga pwede mong pang design sa bahay o kaya pang ano ba, pang ano mo sa bahay, pang decorate sa bahay, mga ganun. Ang dami oh. Ito maganda oh. Pandikit yata to sa rep. Pang ano sa buhok. At dahil magdidilim na, kailangan na nating lumabas at mag-ikot-ikot pa sa labas. So yung ano, yung pong basta yung kanina napuntahan natin ng una-una yung gate. Hindi ko siya na ano, na shotan ng drone kasi naglo-lost signal na yung drone. Kaya hindi ko siya na-videohan. So yung labas na tayo dito sa napasukan nating souvenir shop. Wow. Ang ganda pala pag dito ka pumasok dito sa side na to. Ayun. Jeonju Gongye Pongji Shiguan. Ayun din, souvenir shop din. Parang yung mga tao pag nakikita to, wow, napapawaw sila eh. Marami ditong palawit. What na yan? Ano yan? Mga kainan. Kumbaga, ginawa din nilang makaluma yung kainan nila. Ang sarap sana mag-try ng mga street foods nila. Oh. Kaso hahaba ng pila. Yung Jeonju Bibimbap. So, expected ko ito lang eh. Tapos konting side dish lang. Pero grabe yung side dish. First time ko palang ito matitikman. Tikman natin. Ay, gagi! Tiyan, nalaglag yung Insta360 ko. Mas nagasgasan. Ayun o, bagay sa ating pakpak oh. Angel tayo eh.